Hello mga mami, for today's video medyo mahaba-haba to. Gagawa ako ng edible candle para doon sa topper ng Harry Potter na cake. So ito na nga, rice crisps yan. Tapos nilagyan ko siya ng white chocolate chips para kahit pa paano may twist or medyo masarap yung kanyang lasa. Do pag walang ganyan, medyo masarap na din siya. Pero pag nilagyan nyo ng ganyan, mas masarap siya. Tapos ito, shinape ko na nga siya ng pahaba na ganyan yung candle, diba? So may mga kasabayan pa tong topper, kaya ayan. And then nilagyan ko ng shortening yung bowl. Tapos pinaikot ko nga pala yung fondant kasi nga hindi ko na pala napakita, no, binalutan ko yung sa candle kasi hindi pala naka-play yung video. Ayan, medyo na overcook siya. Pag ganyang overcook yung fondant ko, marshmallow fondant nga pala, first sariling recipe yung gawa ko dyan. Pag ganyan na overcook siya, kala mo nougat yung kakalabasan niya, kaya mapansin nyo medyo ibang kulay siya, tapos makintab-kintab. Kaya inulit ko yan, tinanggal ko. Itatansyahin nyo lang yung paikot ninyo ng sa microwave ng pagkakaluto nyo. Mas maganda kasi siya i-shape nyo ganyan na luha ng kandila pag medyo malambot yung fondant. Kaya paikot nyo lang siya saglit, tansyahin nyo lang kung kung gaano kalambot. Medyo mainit kasi yan. So, ito na nga siya. Sineshape ko na siya ng ganyan. Tapos, yung naunang ginawa ko yan, tinanggal ko yan. Medyo tumigas yun siya kaagad. Pag ganun, masarap naman siyang kainin kasi kala nyo nougat. Kaya lang medyo mag-iiba yung kulay kasi yan. I'm not sure kung applicable tong ganitong iiko sa microwave sa ibang fondant ha. Basta ito marshmallow kasi siya eh. Tapos ayan na nga yung luha na nilalagay ko. May konting patak-patak kunyari na ganyan, 'di ba? So gagamitin niyo lang talaga yung inyong creativity para na ma-imagine niyo kung ano ba itsura ng luha ng candle. And then ginamitan ko siya ng ganyan tools para mas ma-shape ko pa yung kanyang drip. Yan na nga, kunyari nilalagyan ko na nag-overlap na luha, basta ganyan. So depende sa inyo kung ano yung na-imagine niyo na kakalabasan ng kandila. So, eto nga palang pahaba na yan. So, in-overnight ko muna para tumigas na yung rice crisps niya. Tapos, 2 layer yung balot na ng fondant. Eto na nga pala, nalagyan ko na ng luha. Tapos, sinishape ko lang ng parang uka na pabilog. Diba ganun yung sa kandila? Parang medyo may tubig, tubig. Hindi, basta may palalim na ganyan yung part na natutunaw, diba? So, ngayon, dito na tayo sa isa sa pinakamatagal na gawin. Itong kanyang sinde yan. So, ito nga pala, konti lang isomalt na ginawa ko. Noong una pinaikot ko yan sa microwave. Kaya lang hindi ko siya tinutodo kasi nga medyo mataas yung melting point ng isomalt kapag kapag inuumpisahan nyo palang ipainit sa microwave. So possible na mabasag yung plato. Ilang beses na kasi ako nabasagan ng bowl niyan. So ang ginawa ko, sa kawali ko yan siya ininit sa apoy para mas mabilis mo siyang matunaw. Tapos ang ganyan, sobrang init, nakakapaso siya. I-shape nyo lang kung ano yung itsura ng apoy na gusto niyo. First time kong gumawa ng ganitong isomalt na apoy, kaya medyo nangangapa ako. So, ganyan lang naman, basta imagine nyo lang ano ba itsura ng apoy, ganyan. Tapos, kapag ganyan na i-melt nyo na siya natunaw na yung buo-buong isomalt, pwede nyo na siya ipaikot sa microwave. Mas mabilis nyo na siyang matutunaw. Pero ako, sa ko talaga yan, sa kawali ko siya, inuunti-unti na iluto kasi nga nababasagan ako lagi sa microwave kay medyo matagal siyang matunaw eh. Tapos ito, nilagyan ko muna ng butas yung kandila na ginawa ko bago ko isasalpak tong apoy. Gumawa ako na extra nga pala. And since medyo malaki yung dulo ng ganyan na ginawa ko, kaya pinaikot ko ulit yan sa kawali or sinindihan ko ulit yung kawali na para doon ko siya pasu-pasuin, may-shape ko kasi nga parang hindi ako masaya sa itsura niya. Basta ganun lang siya. Mababang apoy lang siya kung i-shape nyo. Tapos ito ng kanyang pinaka-final outcome. Hindi ko na pinakita lahat ng procedure kung paano ko siya na-shape yung ganyang apoy na isomalt. Medyo mabilis kasi siyang tumigas talaga. Kaya mabilis ang gawa din kayo. And paulit-ulit na procedure hanggang sa ma-achieve ninyo yung gusto ninyong itsura ng apoy. So far, ito na yung kanyang outcome. So, yun lang mga mami. Salamat sa inyo. Paalam.